dito lang sa pag-aalaala natin sa mga paglikha ng Allah sa mga kalangitan at sanlupaan. Ito ay tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong binigyan ng tamang pag-iisip. Kailangan you have to try to think and ponder and to recognize and rectify, to recognize and appreciate the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, wag natin kalilimutan ng Allah. Dahil ang mga taong nakalimot sa Allah, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Mismo din dito sa Surah Taha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ يَا رَبِّ أَوْ قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى لَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Subhanallah, look at this beautiful verse. Also again in Surah Taha, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang yaon sila na nakalimot sa Allah sa pag-aalaala sa Allah, ay sila ay mamumuhay dito sa mundo ng kasawiang palad, kapighatian. Lalo na sa mga Muslim, mga kapatid. Pag ikaw ay Muslim, naniniwala sa Allah, huwag mong kalimutan, alalahanin, purihin, pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit natin, lalo niyang dadagdagan ang mga biyaya sa iyo kung ikaw ay nagpapapuri, lumuluwalhati, at ang pagpuri, luwalhati, pasasalamat sa Allah ay ang paggawa ng mga ipinag-uutos niya at pagbabawal ng kanyang mga ipinagbabawal.